magulang hangad ang malusog na kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit may ilang sakit na hindi agad nakikita sa pisikal na anyo ng isang bagong silang na sanggol at natutukoy lang sa pamamagitan ng tinatawag na newborn screening. Kaya ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabarzon ay nagsagawa ng libreng newborn screening sa Quezon, Rizal at Laguna. Mahalaga para kay Annalyn mula Tanay, Rizal ang bawat sentimong inipo niya mula sa kita sa paggawa ng furniture. Doon niya kasi kinuha ang perang ginamit niya sa kanyang panganganak noong July 16. Pero hindi raw niya agad napa-newborn screening ang anak dahil sa nagdaang bagyong Krising at Habagat. 16 po kasi ako nanganak, 17 po nag-ulanan na. Sobrang lakas po ng ulan. Hindi po kami nakakalabas kasi maulan. Almost magto 2 weeks din, ma'am, nag-ulanan. Kaya na magsagawa ng newborn screening caravan ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabarzon sa kanilang lugar. Agad niyang ipinalista ang anak. To prevent ang mental retardation and of course early death. Kapag nag-undergo sila ng newborn screening and na-detect na meron and early treatment, so they can grow normal. Patunay rito ang 11 taong gulang na si Thea mula Gumaca sa Quezon. Sa tulong ng newborn screening, maaga raw naagapan ang sakit niyang congenital hypothyroidism. Siya po ay grade 6 na at okay naman po, normal. Siya po ay laging nasa with honor. Tulad sa kaso ni Thea, nakaagapay raw ang DOH kapag may natuklasang sakit sa isang bata. Magkakaroon sila ng mga check-ups or appointments sa continuity clinics natin. Doon tayo magkakaroon ng free laboratory, medical services, kaya natin silang i-cater long-term. Sa kabuuan, 155 na sanggol ang napabilang sa ating libreng newborn screening sa Quezon, Rizal at Laguna. Nakatanggap din sila ng hygiene kits at mga gamit pang baby. Tunay na inspirasyon ang ilang persons with disability na aming nakilala sa Northern Mindanao. Kahit na naputulan o ipinanganak na walang kamay, patuloy silang nagsusumikap at hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Handog ng GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation ang libreng arm at hand prosthesis para sa kanila. Madalas daw tanggihan sa mga ina-applyang trabaho si Gerson dahil sa kanyang kondisyon. Ipinanganak kasi siyang walang kanang kamay. Kayang-kaya ko naman ang trabaho pero pagdating sa interview, sinabihan ka na nga, hindi ka pwede kasi PWD ka. Oo. Parang masasaktan ka lang. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. At ngayon, isa na siyang safety officer sa isang construction company. At pati pagde-delivery rider ay pinasok na rin niya. Nakakapaglaro pa siya ng badminton at lumalaban sa mga throwing events tulad ng javelin at shot put kung saan nananalo siya sa mga national competition. Kahit PWD kami, kung anong kaya nila sa mga ibol, kaya rin namin. Naputulan rin ng kanang kamay si Gina matapos mabangga ang sinasakyan niyang jeep. Kapapanganak lang daw niya noon. Yung sinasakyan namin na jeep na wala ng brake, iyak ako ng iyak. Matagal ako naka-recover. Kaya para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Northern Mindanao kasama ang LN4 Foundation para maghandog ng libreng arm and hand prosthesis. Kabilang sina Gerson at Gina sa 42 individual na nabigyan natin ng bagong pag-asa. Binibigyan natin sila ng hope para maibalik uli yung self-esteem nila at saka independence nila. We provide manpower, vehicles, and of course, yung moral support po sa lahat. Dahil ang pinaka-importante dito is the objective. Nakatanggap din ang ating beneficiaries ng mga giveaway at pagkain. Sa halos 3 dekadang pagkakabilanggo, hanggang sa alaala na lang nayayakap ang pamilya ng babaeng
aming nakilala. At sa kanyang paglaya, isinakatuparan ng GMA Kapuso Foundation ang matagal na niyang pangarap, ang muling makapiling at mayakap ang kanyang mga mahal sa buhay. Marso ngayon taon nang una nating itampok ang kwento ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Sa edad daw na 13, matinding pagsubok na ang kinaharap niya sa kamay ng ama, pati na rin sa mga sindikatong kumupkup sa kanya. Narip ako ng papa ko. Isang araw, pinapili niya ako sa 3 bagay. Ang mabuhay ka, mamatay ka, o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Sa loob ng 29 na taong pagkakapiit, lubos na raw niyang pinagsisihan ang mga nagawa niyang kasalanan. Kaya habang tinatapos ang sentensya, pinili ni Linda na ilaan ang oras na nakakatulong sa iba. Sa pamamagitan ng pagsayaw, pagtuturo sa mga senior citizen sa loob, yung pag-aasist sa akin. At nito lamang Agosto, ibinaba na ang hatol sa kanyang kaso at nabigyan na siya ng Certificate of Discharge. Ibig sabihin, pwede na siyang makalaya. Gusto ko po sorry kasi 29 years na kita naalagaan na dapat ako gumagawa. Babawi po ako ngayon, ma. Kaya mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, hinatid siya ng GMA Kapuso Foundation sa kanilang probinsya. At dito, agad siyang sinalubong ng kanyang pamilya ng mahigpit na yakap ng pagmamahal at pagtanggap. Ipinasyal na rin natin sila at binigyan ng groceries para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Labis sa katuwaan dahil hindi ko akalain na darating pa itong ganitong pagkakataon. Gusto ko po makahanap ng maayos sa trabaho para po makapag-umpisa at patulungan ko naman po yung pamilya ko. Sa ikalawang pagkakataon na ibinigay kay Linda, naway baunin niya ang mga aral ng nakaraan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.